Chapter 10. Hello, Bea, maagap na sagot agad niyang nang mailagay sa may band ang tenga niya ang cellphone niya. Timothy, anong nangyari sa'yo? Nabalitaan kong naaksidente ka raw. Was it true? Kamusta ka na? Sunod-sunod na tanong nito. Halata sa boses nito ang pag-aalala na inaasahan niyang manggaling sana kay Helena. Mabuti pa si Bea ay naalala siyang kamustahin. Alam niyang nakagawa siya ng isang bagay na hindi nagustuhan ni Helena, pero hindi ba pwedeng kahit man lang kamustahin siya nito at kalimutan muna ang galit niya pansamantala? I got into an accident, Bea, sagot niya na tila hirap na magsalita. Hayes, kung hindi pa kami nagkasalubong ni Carlo kanina ay hindi ko pa nalalaman. Si Helena ba, alam na niya ang nangyari sa'yo? Kuryoso nitong tanong. Timothy pressed his lips. Masakit man, but he needs to admit the truth. Hindi pa, mapait na sagot niya. I miss her. I miss my daughter too, Bea. Dahil ba sa haliparot na Elaine na yun na naman kung bakit biglang nagalit sa'yo ang friend ko? I guess so. Bakit? Sandali. She should know. O baka alam na niya, Bea. Pero hindi niya lang kayang kamustahin ako. Alam mo naman na galit iyon sa akin, hindi ba? Malungkot na sigat ni Timothy. Paulit-ulit siyang napapabuntong hininga. Don't worry. I will talk to her, Timothy. Kung ayaw man niya, your daughter needs to at least be there to see you. Mas magiging malakas ka kapag nakita mo sila. Kahit paano ay gumaan ang bigat ng dinadala ni Timothy. Napangiti na siya kahit kaunti man lang, nabuhayan siya ng loob. Makikita na niya ang mga ngiti ni Tinsley. Ang mga ngiti ng anak niya. Nang matapos ang tawag ay pinilit na bumangon ang binata. Hinahanda na niya ang sarili niya para sa pagbisita ng mag-ina niya. Kung hindi man papaloran na magpunta si Helena, kahit si Tinsley man lang. Madaling pinuntahan ni Bea sina Helena at Tinsley sa opisina. Alam niya kasi na magkasama ang mga ito. Ngayon pa na hindi na nagtatampo ang bata kay Helena is thanks to Xander dahil pinabati niya ang dalawa. Friend, bungad agad ni Bea. Mukhang nagkaroon nga ng hint si Helena sa sasabihin nito. Alam ko na yang sasabihin mo. I don't want to talk to him, Bea. Pwede ba? Pagtutol-odge nito. Kung ayaw mo, dadalhin ko na lang doon ang bata. He needs to see his family, girl. Huwag mo namang ipagkait. Alam mo naman kung anong ginawa niya, hindi ba? Akala ko ba hindi ka boto sa kanya? Why are you pushing me to him now, Bea? Hindi kita maintindihan. Sagot ni Helena sa mates na boses. Panaka-naka ang kliyente ngayon kaya wala masyadong tao at saktong sila lang dalawa ang nasa opisina ngayon. Si Tinsley naman ay siguradong nasa loob ng kwarto at naglalaro ng mga laruan niya. Sanay naman yun maglaro mag-isa. I know, but this is a different case. Sige, kung ayaw mo, kahit yung bata na lang. Suck. If you don't care about him anymore, di sana pinagdasal mo na lang na mamatay na siya. Hindi yung dahil sa ginagawa mo ay pinapatay mo siya emotionally. Kahit si Bea ay naiinis na rin sa kaibigan niya. Natahimik si Helena. Hindi niya nagawang kumibo. Bea has a point, pero masisisi niya ba ito kung nasasaktan siya? Hanggang ngayon, pakiramdam niya pa rin ay niloko siya ni Timothy at mahirap na yata itong burahin. Boto ako kay Xander, pero naaawa na ako kay Timothy. If only you will hear his side, maiintindihan mo na ginagawa lang to lahat ni Elaine para demonyohin ka na magalit kay Timothy. At ikaw naman tong mas naniniwala pa sa bruhildang yun kaysa sa totoong tatay ng anak mo. Oh, my gosh. Please come to your senses, Helena. Timbagang at napakagat-labi ang dalaga. You can bring my daughter, pero magpapaiwan ako dito. Pagdida niya, mukhang wala na nga talagang makakaplit dito. Hindi kahit sino ang makakapilit sa kanya. Siguro, kapag gumaan na ang pakiramdam niya at makalimutan na niya ang lahat, baka doon lang niya mapatawad si Timothy. Hindi alam ni Bea kung paano niyang haharapin si Timothy na si Tinsley lang ang dala niya. Bahala na. Sigurado naman siya na kahit papaano ay matutuwa ito dahil makakasama niya kahit saglit ang anak niya. Kahit best friend niya si Helena ay sumasakit din ang ulo niya dahil sa katigasan ng puso nito. Kunot-noo si Tinsley nang isakay siya ng tita Bea niya sa kotse nito. Hindi niya alam kung saan sila pupunta pero mukhang importante dahil nagmamadali ang dalaga,
Tita Bea, where are you taking me? Is it that important? Anito sa kanya nang makasakay sila ng sasakyan. Sorry, baby. Nabigla ka ba? Pasensya na. Your Tito Tim has to see you. Mas lalong nangunot ang noo ng bata. Really? But why? He left me that night. I thought he was already saying goodbye to me, malungkot na sagot nito sabay yuko niya. Napakagat ng labi niya si Bea saka ini-start ang engine ng kanyang kotse. Mabilis nitong pinaharurot ang kotse niya papuntang hospital kung saan nakakonfine ang binata. Mabuti na lang talaga at nalaman niya mula kay Carlo na naaksidente ito dahil kung hindi, hanggang ngayon ay walang kaalam-alam ang bata. Lalo pa at napalapit na ang loob nito kay Timothy. You will know when we get there, sweetheart. Tanging naisagot na lang ni Bea. Ayaw niya munang sabihin ang totoo kay Tinsley at baka magulat pa ito at matakot. She knows, kids often get anxious kapag hospital na ang pinag-uusapan. Nagpark si Bea sa parking lot ng hospital sa kanya mabilis na hinatak si Tinsley palabas ng kotse. Hindi na nagtanong pa si Tinsley bagkus, tahimik lang siya na nag-o-observe sa kung nasaan sila at sa kung saan siyang dadalhin ng Tita Bea niya. Tinsley, I know you and your Tito Timothy is close. Kaya sana, kahit anong mangyari, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya, ha? If by chance your mom and your Tito Tim had a fight, labas ka na doon. Away iyon ng matatanda. Do you understand me? Bilin ni Bea dito. Tahimik ang hallway habang tinatahak nila. Malamig. Wala halos na daan. Kapag dito kasi sa 5th floor hanggang sa 10th floor ng hospital, wala halos naka-occupy sa mga kwarto dahil private rooms ang nandito. Mga nakaka-afford lang sa halos 3,000 pesos everyday ang pwede rito. May bayad ang pagstay araw-araw, tumanggo lang si Tinsley bilang tugon. She is such an innocent kid. Tama si Bea na kung ano man ang hidwaan ng mommy at daddy niya ay labas na siya dapat doon. Hindi siya dapat naiipit o nadadamay dahil walang ibang masasaktan kundi siya lalo pa at malapit na ito kay Timothy ang daddy niya. Why are we here, Tita Bea? She asked intently as they stopped outside Timothy's room. Akmang pipihitin na sana ni Bea ang doorknob but she chose to answer her first. You will see, sweetie. You will see when we get inside. Pagpasok nila sa loob ay dahan-dahan lang ang bawat hakbang ng bata. Tila limitado ang galaw niya. Ingat na ingat siya sa bawat niyang hakbang. Puting-puti pa man din ang kwarto at walang bahid ng anumang dumi. Iba talaga kapag private room. Halos mapatulala si Tinsley nang dumiretso ang kanyang tingin sa isang parnilier na tao sa kanya na nakarete sa hospital bed. Nakita niyang nakapikit ito at mukhang natutulog. Nakita niya rin ang mga bakat ng dugo sa benda nito. Napakagat siya ng labi. Tito, aniya habang nagpipigil ng iyak. Hindi na napigilan ng bata na mapatakbo sa daddy niya. Niyakap niya ito agad ng marahan. Marahan lang ang paglapat ng mga maliliit niyang braso sa katawan ni Timothy. Ayaw niya itong masaktan. His wounds already brought him a lot of pains. Habang sa isang sulok si Bea at nag-iinit na rin ang sulok ng kanyang mata. Naiiyak na rin siya habang pinapanood na magkita ulit ang mag-ama. Naalimpungatan si Timothy nang maramdaman ang marahang pagyakap sa may bandang tiyan niya. Marahan na iminulat niya ang kanyang mga mata at pinilit na tingnan kung sino yung nakayakap sa kanya. Halos maluha siya sa saya nang makita niya ang kanyang anak na si Tinsley na nakapulupot ang mga munting kamay sa kanyang baywang. Tinsley, he muttered. Iniangat ng bata ang ulo niya para ting-alain ang kanyang daddy. Tito Tim, who missed you? What happened to you? Umiiyak na nitong sagot. Impit pa ang pag-iyak na iyon sa takot na baka umalingaw-ngaw sa labas ang boses ng pag-iyak niya. Tito Tim got into an accident, little girl. But I am totally okay now that you are here. Tito Timothy is strong, right? Ani Tim saka siya napangiti ng pilit. He even showed his muscles to Tinsley kahit na medyo nahihirapan pa siyang igalaw ang braso niya dahil sa sugat na meron dito. Gusto niyang ipakita kay Tinsley na strong siya. Nang hindi na ito umiyak. Gusto niyang ipakita dito na matapang siya, para maging matapang rin ang anak niya. Iniabot niya ang mukha ni Tinsley sa kapinunasan ng mga luha na kanina pa sunod-sunod na pumapatak dito na para bang walang katapusan. Don't cry, Tinsley.
Do you want Tito to cry as well? Kahit sinisinok na kaiyak ang bata ay mabilis niyang pinunasan ang luha niya. Ayaw niyang umiyak ang Tito Tim niya kaya pinunasan niya ito agad kahit na mabigat pa rin ang nararamdaman ng kanyang dibdib. She is only a kid but she is very sympathetic. Tito, will you be alright? Tanong nito habang nakapout pa ang pang-ibabang labi niya. Timothy chuckled a little. Of course, I'll be right, Bea. Sagot pa nito at tila nakipagkontyaba pa kay Bea. Si Bea naman na kanina pa nangingilid ang luha ay napaayos ng kanyang tayo sabay punas niyon. Ha! 0-0 naman. You are strong, right? Nauutol pa niyang sagot. Now you know why Elle brought you here, Tinsley. Dugtong pa ni Bea. Tumanggaw-tangulang si Tinsley bago sumagot. I don't want to leave Tito Tim here, Tita Bea. Can I stay? Malumanay na aniya sa Tita Bea niya. Napahalukip-kap si Bea. What? I doubt about that, sweetie. Your mom will probably look for you. Hindi yun papayag na magstay ka dito. Malalagot tayo. But I want to stay. Tito Tim has no one here. He needs me here. Parang bata na sagot nito. Nang pumasok kasi sila ay wala dito ang kasambahay na nakabantay kay Timothy. He is the only one inside the room lying in his bed. Wala siyang ibang kasama. Kaya naman nasabi iyon ng bata dahil nag-aalala siya na walang kasama ang Tito Timothy niya. Napabuntong hininga si Timothy. Sweetie, you can't. I am alone but I'm strong. You can go home. Don't worry, you can still visit me anytime, right? Mas lalong nalungkot lang si Tinsley. Naiyak na naman ang bata. Labag talaga sa kanyang kalooban na iwanan ang Tito Timothy niya. But I wish Elle could stay. Malungkot na pagkakasabi nito. They stayed for a few more hours habang nasa itaas ng kama ng daddy niya si Tinsley. Nag-alok si Timothy na makipaglaro sa bata kaya ayon. Pansamantala nitong nakalimutan na ang lungkot niya. Hindi mapigil ang hindi mapangiti ni Bea sa nakikita niya. Sigurado naman siya na magiging isang mabuting ama si Timothy. Hindi lang umaayon ang pagkakataon sa kanya ngayon dahil mayroon pa silang isang taong dapat na problemahin at patahimikin si Elaine. Pugad talaga ni Satanas ang bibig at ugali nito is ama muna ang kaluluwa niya na kahit buhay pa siya ay sinusunog na sa impyerno at pinagpipiestahan na ng mga demonyo. Good morning Bea. Natigilan si Carlo pagpasok niya sa loob ng kwarto ni Timothy nang si Bea agad ang unang bumungad sa kanya. Naisipan niya kasing dumalaw ngayon at magbantay muna sa kaibigan niyang si Timothy dahil tumawag sa kanya ang katulong nito na kanina ay nakabantay sa kanya na magpapahinga na muna ito. Mabuti na lang at may mga tao silang mapag-iwanan sa mall. Carlo tila nagitlap ang ani Bea. Nagulat siya sa bigla na lang nitong pagpasok. Dam ako agad ang tingin niya sa hawak nitong pagkain at mga prutas. Nandito pala kayo. Dala mo pala si Tinsley, naiilang na sagot ni Carlo. Paano pa ba siya art ng normal kung kaharap niya ang amazonang babae na nagustuhan niya at first sight? He was never interested to any woman like he does with Bea before. Mukhang tinamaan na nga siya ng lintik, paalis na rin kami. Kanina pa kami nandito, baka hinahanap na ng mommy niya ang bata, casual na sagot ni Bea sabay kunwaring nagliligpit ng gamit niya. Nalungkot naman si Carlo, sayang, aniya sa isipan. Sana pala, inagan na niya ang pagpunta kung alam lang talaga niya na dadalaw ngayon si Bea nang magkasama naman sila ng matagal. Ganun ba? Gusto niyo ihatid ko na kayo? Bea shrugged her shoulders. Hindi na, I brought my car with me. Natahimik tuloy si Carlo. He find Bea challenging. Napaka-cool nitong klase ng babae. How can he not admire her? Imbes na sumagot pa kay Bea ay dumiretso na lang siya kay Timothy sa kanya inilapag sa lamesa malapit sa kama nito ang mga dala niya. Hi, little girl. Bati niya kay Tinsley. Napaangat ng kanyang kilay ang bata. Do I know you? Anito pa. Napahawak ng kanyang bibig si Bea at pilit na nagpigil ng tawa. Kara-rating lang nito pero nasupalpal na agad siya. I am your Tito Tim's best friend. Pagdidiin ito sabay bilang ng tingin sa kaibigan niya. By the way, dude. Okay ka na ba? Kamusta ang mga sugat mo? He asked with concern in his voice. I am not that okay but I am feeling better now. Thanks, dude.
Paglabas ko dito, iinom talaga ako hanggang umaga. Baliw. Kahit kailan talaga, alak pa rin nasa isip mo. Umiling-iling si Timothy. Hindi, bro. Siya lang ang nasa isip ko. Mahina siyang hinampas ni Carlo sa balikat. Ang cheesy. Aray, sabi ni Timothy nang tumama ang hampas ni Carlo sa balikat niya. Napatayo agad si Tinsley. Hey, you are hurting my Tito Tim. Nakapamewang at matapang na sagot nito. Napakamot na lang tuloy ng kanyang ulo si Carlo. Kanino ba nagmana ang batang ta? Napakatapang naman. Did Bea train this kid? Aniya pa sa isipan. Tinsley, calm down. We are going home now. Your mom just sent me a message telling me to bring you home. Si Bea ang nagsalita. Halos sumayad ang muso ni Tinsley sa sahig. Hindi niya pa gustong umuwi but she has no choice but to obey his tita Bea. That quick. Nakanguso na sagot niya. Can't we stay for a little more minute? Hirit niya pa. Bea pressed her lips and shook her head. Which basically means no. Hindi na pwedeng manatili pa sila ng mas mahaba pang oras dahil kung tutuusin, kanina pa nag-text si Helena. Masyado na nga niya itong ginalit. Pero hindi naman niya kasi matitiis ang bata na nakikita niyang masaya kasama ang daddy nito. Maingat na tinulungang pababa ni Carlo si Tinsley. Tiningnan pa ito ng bata sabay sabi, thanks. Ganon katipad. Hindi talaga masalita si Tinsley sa mga hindi niya pa masyadong kilala. Hinawakan ni Tinsley ang kamay ng Tito Timothy niya. May benda ito kaya marahan, niya lang itong hinawakan at sinigurado niyang hindi ito masasaktan. Tito Tim. Don't worry, I'll be back sooner. Okay. Aniya habang nakatingin sa mga mata ng daddy niya. Napangiti si Tim. Napaka-sweet ng anak niya. Alam niya na maganda ang pagpapalaki ni Helena dito and he owe it all to Helena. Sure, little girl. Anytime, maikli niyang sagot. Tinsley, let's go now. Tawag na sa kanya ni Bea, hatid ko na kayo sa baba. Offer ni Carlo. Hindi na naman tumanggi si Bea sa offer nito dahil deep inside ay parang gusto naman niya. Grr, mukhang may kakaibang karisma ang instinct na ito dahil magaling siyang kumuha ng loob. Timothy, get well. Alis na kami. Pagpapalam pa ni Bea kay Timothy. Tumango lang si Timothy sabay ngiti bilang tugon niya. Hinawakan na ni Bea si Tinsley sa kamay nito pero mabilis na tinanggal ng bata ang pagkakahawak ni Bea sa kamay niya sa kapatakbong bumalik sa kama ni Timothy. Tinsley, sigaw niya. Bumalik si Tinsley sa kama ni Timothy saka mabilis niya itong hinalikan sa pisngi. Take care, Tito, she said sweetly. Hindi na malaya ni Timothy na natulo na ang luha sa kanyang pisngi as he watched his daughter walking away from him. Gusto niya pa sana itong yakapin pero hindi na niya nagawa. Tila nakokonsensya na si Helena dahil sa katotohanang hindi nga man lang niya nadalaw si Timothy sa hospital. Nadagdagan pa ang guilt na nararamdaman niya dahil sa pinadalang litrato ni Bea. Hindi niya tuloy malaman kung sino ba ang mas kinakampihan nito. Siya ang kaibigan pero parang mas pumapanig pa ito kay Timothy. Nakakainis ka talaga, Bea. She uttered sa kanya hinagis ang cellphone sa kama niya. Natigilan siya saglit sa kanya dinampot ulit ang cellphone niya para tingnan ang larawan ng binata. Ang dami nitong sugat, parang pinipiga naman ang puso niya. Naaawa siya dito. Yet, hindi niya maatim na puntahan ito. Karma mo na siguro iyan, Tim, walang ano-anong wika niya. Ayes. Inis na dugtong pa niya sabay sa bunot sa buhok niya. Inihiga niya ang sarili niya sa kama saka ginulo-gulo ang kanyang buhok. Kahit pumikit siya ay si Timothy ang pumapasok sa isipan niya. Lalo na ang mga sugat nito. Kanina pa siya nakauwi from her office pero hindi pa siya lumalabas sa kwarto niya. Her door opens. Mommy, sigaw ni Tinsley sabay talon sa kama nilang mag-ina. Kauuwi lanig nito from the hospital nang bisitahin nila si Timothy. Kasunod niyang pumasok si Bea na nakangiti lang ng pilit. Ano, wala ka talagang balak, ano? Ani Bea sa kanya. Napatayo siya mula sa kama niya para maupo. How did it go, Tinsley? Pangangamusta niya sa anak niya. Well, I don't really want to go home earlier because I want to stay beside Tito Tim. But Tita Bea keeps on insisting that you want me home already. Of course, sweetie, you need to be home early.
You were just there for a visit and not for a sleepover. But Tito Timothy needs me, I guess. He is smiling until we go home, malungkot na sagot ng bata. Napatingin na lang si Helena kay Bea. Napakibit-balikat si Bea na parabang sinasabi nito na sinunod lang naman niya ang gusto ni Helena. See, I told you. Tito Tim looked really hurt. But when he saw me, his smile is as wide as the sea, Mommy. Pagkukwento pa ng bata, kagaling na bata, na-insert niya pa ang figure of speech doon sa sinabi niya. You really love your tito? Tanong ni Helena. Of course, I do. He is like a dad to me. Pakiramdam ni Helena ay nauubos siya habang pinakikinggan ang anak niya. Hindi niya tuloy malaman kung kailangan na nga niyang isantabi ang galit niya at maniwala na lang kay Bea na kagagawan lang naman ni Elaine ang lahat ng konti na lang talaga at mako-convince na siya. Tinsley, maiwan ko na kayo ng mommy mo ha. Pilitin mo na lang siyang dumalaw sa Tito Tim mo. For sure, your tito would be happy. Mas mabilis gumaling ang isang taong masaya. Bilin ni Bea. Really, Tita Bea? Sure, I will. Masiglang sagot ng bata. Napailing-iling na lang si Bea habang nakatingin sa kaibigan niya. Sana lang matablan na ng anghel itong si Helena nang maisipan namang dumalaw kay Tim. Leon ang nasa isipan niya. Paano ba yan, sis? I got to go. Baka umalis na ang bahay namin dahil lagi na lang ako nang wala. Pagbibiro pa niya, thank you, Bea, hatid ka na namin sa ibaba. Tanging naibilin niya. Matapos nilang may hatid ang dalaga ay madaling nagtatakbo si Tinsley sa dining area. Naghanda kasi ang lola niya ng cookies na mismong ito pa ang nagluto. Favorite niya yun dahil may chocolate chips. Lola, I can smell the sweetness of the cookie. Nanggigigil na aniya habang nakasalpak na agad sa upuan. Really apo, I baked this all for you. Nako, masyado mano namang sinuspoil itong apo mo, mommy. Kapag ito nasira agad ang ngipin, ewan ko na lang. Hindi yan. Ano ka ba? Mukhang nagkakatuwaan kayo dito, Sabay-sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Xander pala, as usual, may dala itong pagkain. Hindi ito nawawala kapag dumadalaw siya. He always makes sure to bring something for Helena and her family. Tito Xander, nakangiti at masiglang wika ni Tinsley. Burma ba pa talaga ito sa upuan niya sa kaniyakap ang Tito Xander niya. Habang naglalagay ng tsaa sa maliit na tasa ang mommy ni Helena ay bigla itong nagsalita. Maupo ka muna, iho, aniya sa kanya ipinatong sa ibabaw ng lamesa ang porselanang tukor nila. Siya nga pala, anak. Nabalitaan mo ba ang nangyari kay Timothy? Aba, naaksidente raw ang batang yun, Nawiwindang na wika pa ng mommy niya. Iwas na iwas talaga siya sa topic na ta. Lagi siyang naha-hotset kapag ito na ang pinag-uusapan kesyo hindi siya nadalaw doon. Oo nga po, mom. Alam mo pala, bakit hindi ka dumalaw doon? Kawawa naman ang batang yun. Bakit kasi hindi nag-iingat na magmaneho, Sumulpat naman bigla ang daddy niya na mula sa kusina. Oo nga naman, anak. Bakit hindi mo man lang dalawin si Tim? Isa pa, hindi na naman siya iba sa iyo. Mas lumalakas ang tao kapag dinadalaw ng mga malapit sa kanila. Payo naman nito. Napakagat ng labi niya si Helena. Sabi na nga ba niya, hindi siya nagkamali. Parehas lang ang mommy at daddy niya nang inisip. Are they teaming up against her? I feel sorry about him, tito, tita. Helena, gusto mo bang samahan kita na dalawin si Timothy? Suhestyon naman ni Xander. Sigurado ka ba? Nag-aalangan pang tanong ng dalaga. Oo nga naman, anak. Magandang ideya yon. May kasama kang dumalaw kay Timothy. Sigurado akong matutuwa iyon. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Kung wala lang sana silang hindi pagkakaunawaan noong nakaraan, sana hindi ganito kalaki ang pag-aalangan niya na dumalaw kay Timothy. Pero kasi, hindi niya alam kung paano niya itong haharapin matapos niya itong ipagtatbayan. Isantabi mo muna ang galit mo sa kanya, anak. Kawawa naman yung tao. Nangunot ang noo ni Xander. Did you two fight? Nagtatakang tanong nito. Huli na yata siya sa balita. Wala naman kasing nababanggit sa kanya si Helena patungkol sa pag-aaway nila noong nakaraan. Tahimik lang si Tinsley at tinuon ang atensyon sa pagkain niya ng cookies.
Hindi niya rin naman ugaling makisawsaw sa usapan ng mga matatanda. Hindi siya pinalaking gano'n ng mommy Helena niya. Her mom keeps on reminding her that it is bad to butt in other people's conversation kahit pa makinig lang. Isa pa, she is too young for it. Hindi rin naman ito maiintindihan. Hindi sinagot ni Helena si Xander bagkus, binalingan niya ang mommy niya. Mom, ikaw na muna ang bahala kay Tinsley. We'll visit Timothy at the hospital. Pagdida niya, honey, mom will be back later, okay. Mabilis lang kami ng tito Xander mo doon. Bilin niya sa anak niya. Tahimik lang si Helena hanggang sa makasakay sila ng kotse ni Xander. Kahit nasabihin pang dadalaw siya kay Tim, nariyan pa rin ang pride niya. Hindi nga niya kinikibo si Xander. She will just show up there para masabing binisita niya ito. Nang matapos na ang pagtatanong ng lahat sa kanya. Okay ka lang ba, Helena? Nag-aalalang tanong ni Xander. Kanina pa kasi ito walang kibo at nakatanaw lang sa labas ng kotse. 0 naman. Para kasing ang lalim ng iniisip mo, eh. Pilit nang umiti si Helena. Pasensya ka na, tipid na sagot niya. Nag-away kayo ni Timothy. Bakit? Umiwas ng tingin si Helena. Huwag mo nang alamin, Xander. I just don't want to talk about it anymore. Ganun ba? Sige, kung yan ang gusto mo. Itinuon na lamang ni Xander ang atensyon niya sa daan. Baka imbes na makakuha ng sagot kay Helena ay ma-accident pa sila ng di oras. He parked his car at the parking lot sa kanya ay nalalayan pababa si Helena. Dahil hindi alam ng dalaga kung anong room number ni Timothy ay kinailangan niya pang tawagan ito. She dialed her friend's number sa kahinintay itong sumagot. Hello, Bea. Bungad niya agad. 0, sis. Why? Napatawag ka yata. Anong room number ni Tim? Mapang-asar na napangisi si Bea sa kabilang linya. Hoy, hindi nakatiis. NB, sis. Marupok ka pa rin talaga ano. Stop it, Bea. Gusto mo bang kalbuhin kita? Ano na? Will you spill it o uuwi na kami ni Xander? Nanlaki ang mga mata ng kaibigan niya. What? You are with Fafa Xander? Oh my gosh. Nawiwindang na sagot nito. Alam mo, napakatagal mong sabihin. Ang dami mo pang sheshberche. Lito na nga, sasabihin ko na, okay. Room 105. Mag-elevator na lang kayo at nasa 5th floor yata iyon. Hi, bakit mo pa kasi sinama si Fafa Xander? Baka imbes na gamaan ang pakiramdam ni Timothy ay biglang masaktan pa yun ng tuluyan. Shut up, Bea. Mabilis nitong pinatay ang tawag at sinuksok sa kanyang suot na coat ang cellphone niya. Anong sabi ni Bea? Tanong ni Xander. Nasa room 105 daw si Tim. Let's go there. Mabilis silang pamaron sa kwarto ng binata pero nang malapit na at nasa may tapat na ng pintuan ay bahagyang naging mabigat ang bawat hakbang ng mga paa ni Helena. Napansin ni Xander ang pag-aalangan sa mga galaw nito. Bakit ka napahinto? Tara na. I think he is waiting for you. Huminga muna ng malalim ang dalaga saka siya nagsimulang pasukin ang kwarto. Naabutan niyang nakaupo na si Timothy sa kama nito. Nilaibat niya ang buo niyang paningin sa loob ng kwarto at nakita niyang natutulog si Carlos sa may sofa. Nakabukas rin ang TV at mukhang nanunood ang binata. Tanging ito na lang ang nakakapag-aliw sa kanya. Hi, maiksi niyang bati kay Timothy as she entered the room totally. Nanigas si Timothy sa pagkakaupo niya. He was not expecting Helena to come. He was about to smile widely nang biglang naupos agad ang saya sa dibdib niya dahil napatingin siya sa lalaking nasa likuran ni Helena at nakasunod sa dalaga. Nalungkot siya. Akala niya ay si Helena lang ang nadalaw. His day was about to feel so complete pero nagkamali siya. Para tuloy na dagdagan lang ang sakit ng mga sugat niya. Nandito pala kayo, maiksi na sagot niya. Kamusta ka na, tipid at tila walang ganang tanong ni Helena. But deep inside, awang-awa siya sa sinapit nito. Ang daming benda sa katawan ng binata at tingnan lamang niya iyon ay nasasaktan na agad siya. She badly want to touch Timothy. Gusto niya itong haplasan at baka sakali na mapagan niya ang sakit. But her ego is overpowering her guilt. Okay lang ako. Wala kang dapat na ipag-alala, mapait na sagot ni Timothy nang hindi nakatingin sa kanya. He can't be his true self dahil nandito si Xander. Hindi niya pwedeng ipakita na weak siya.
As much as possible, he should act strong. Yun naman pala, Helena. He is fine. Si Xander ang nagsalita. Napasmirk na lang si Tim at hindi iyon pinansin. Don't get me wrong, Tim. Kaya lang naman ako bumisita dito dahil pinagpipilitan ni na mommy. But that doesn't mean na nakakalimutan ko na ang ginawa mo. Alam ko. Kaya ka nga may dalang chaperone, siguro. Umusok tuloy ang ilong ni Xander. You said what? Chaperone. Bingi ka. Paulit-ulit tayo, Sarkastikong sagot ni Tim. Ano ba? Hindi ito ang tamang oras para mag-away kayo. Anyway, Tim, aalis na kami. I just checked on you. Mukhang okay ka naman dahil nakikipag-away ka na. Just the exact Timothy that I knew, mapait na saad nito. Tinalikuran na niya ang binata. Mas lalo lang kumirot ang puso ni Tim after hearing those words from the girl he loves. Talaga bang wala na lang siyang halata dito? Hindi na ba siya nito bibigyan pa ng pagkakataon na ipakita sa kanya ang totoo niyang nararamdaman? Napailing-iling na lang si Xander sabay ngisi niya. Pakiramdam niya ay nalamangan na niya si Timothy just with that. Akmang lalabas na sila ng makas-alubong nila si Elaine na papasok. Kung tadhana nga naman ang maglalaro. Talagang nagkasalubong pa ang mga ito. Matatalim na titig ni Elaine ang hamagod mula sa ulo hanggang sa paa ni Helena. Oh, I didn't know that you will be wasting your time here, Helena, sarkastikong wika niya. Napatiim ang bagang ni Helena. What is this pathetic girl doing inside Timothy's hospital room? Suck. Para siyang sardinas na pilit isinisiksik ang sarili niya sa lata. Hindi ko nga rin alam na hanggang dito, ipagsisiksikan mo ang sarili mo, Elaine, maanghang na bitaw ni Helena ng salita. Nagngingit-ngit sa galit si Elaine nang pagmasdang mag-walk out ang dalaga. She badly wants to run after her and pull off her hair pero hindi niya nagawa. So, sa madaling salita, hindi pa rin napuputol ang relasyon ni Elaine at Timothy. Ganon ba yun? Ito ang mga nasa isipan ni Helena. She is gritting her teeth while imagining what Elaine would possibly do inside Timothy's room nang sila lang dalawa. She's jealous as hell but she can't admit it to herself. Mas lalo lang nadaragdagan at nagpapatong-patong ang trust issues niya kay Timothy. Friend, sinabi ko naman kasi sayo, si Elaine nga lang ang habol ng habol kay Papa Timothy. Ba't kasi ang kulit ng lahi mo at ayaw mong maniwala sa kin? Mukha ba kong prankster? Tila nangungunsumi na wika ni Bea, kaibigan niya. They're having a coffee at a nearby coffee shop at pinag-uusapan si Timothy at Elaine. Hindi matapos-tapos kasi ang katigasan ng puso ni Helena. Kabado na siya lagi na lang. Para bang, nahihirapan na siyang magtiwala ng buo. Hindi nakaimik si Helena. She sipped on her hot mocha coffee and rested her hand on the table. Nagsalita ulit ang kaibigan niyang si Bea. Hindi ibig sabihin na panay Timothy ang bibig ko ay botong-boto na ko sa kanya, ha? I am just concerned para sa future mo, sis. After all, puso mo pa rin yan. You can't make a decision that you know will destroy you years or even months from now. You deserve to be in a happy relationship. Napanguso si Helena. So, ibig mong sabihin, pinagtutulakan mo lang sa kin si Tim, pero si Xander pa rin ang gusto mo for me. Ganun ba? Pagkukumpira nito, napangisi si Bea, maski siya, hindi maintindihan ang sarili niya. Hehe, parang ganun na nga. Magulo ba? Napailang-iling na lang si Helena. Oo, sis, sobrang gulo mo. Di ko malaman kung kanino ako maniniwala. Maniwala ka sa dinidikta ng puso mo, sis, layan na siguro ang pinakamatinong advice na mabibigay ko sa'yo. Natahimik si Helena. Bea is right. Minsan lang din sila magkausap ng matino dahil sira ulo rin madalas tong kaibigan niya. In fairness, may tama rin naman pala itong sasabihin. May sense din siyang kausap minsan. Alam mo, nagpapasalamat din ako na minsan, may sense din naman ang mga sinasabi mo, Napahagalpak ng tawa si Bea na parang baliw. True ba, sis? Aba, syempre, minsan kailangan ko ding ayusin ang turnilyo nitong bungo ko nang makapag-advise naman ako ng matino. Ayaw kong masaktan ka pa ulit. Ayaw mo bang maniwala sa kasabihang love is sweeter the second time around? Napaka-corny mo na. Ani Helena sabay tayo at hablot ng cup ng kanyang kape. May laman pa kasi iyon, sayang din. Aalis ka na.
Saglit. Sabihin mo muna sa akin anong susunod na hakbang ang gagawin mo. Napakagat ng labi niya si Helena. Hindi ako sigurado but will surely follow what my heart beats for. Hiya! Kilig na napahagikak pa si Bea sabay yugyog ng braso ng kaibigan niya. Pinagtinginan sila ng mga tao. Sobrang tinis at lakas ba naman ang boses nito, sinong hindi mapapitingin. Isa pa ay hindi pa sila nakakalabas ng coffee shop. Agaw atensyon talaga silang dalawa, huy. Mag-who knows dili ka nga. Huwag kang magsisigaw dito at dito club. Suway ni Helena sa kanya hinigit at pinaghihila palabas ang kaibigan niyang kilig pa rin at namumula na. Hanggang sa paglabas nila sa coffee shop ay hindi pa rin ito nahimasmasan. Bea, nagmamaneho ka. Stop smiling. You look like an idiot. Sorry na. Napaka-cheesy mo kasi kanina. Who would have thought na ang strong independent at akala ko magiging matandang dalaga na lang ay magsasabi ng but I will surely follow what my heart beats for. Hiya, jeez. Baliw ka na, sagot na lamang ni Helena habang pinipigilan rin ang pagsilip ng mga ngiti sa kanyang labi. After a week ma-discharge si Timothy sa hospital ay nagpas siyang bumisita doon nina Helena. Kasama na rin ang mommy, daddy, at anak niya pati na rin si Bea. Timothy wasn't expecting it though. Sir, may mga bisita po kayo sa labas, wika ng isa sa mga kasambahay nina Timothy. Nasa kwarto kasi siya at nagpapahinga. Nanunood na lamang siya ng football game sa LED TV niya dahil sa sobrang bored niya. Minsan, lalabas, ikot lang sa bahay, at i-check ang pagkakaayos ng mga gamit nila. Hindi siya masyadong makagagalaw ng malaki dahil makirot pa rin ang mga sugat. Pagaling na rin naman, pero ang puso niya, mukhang matagal-tagal pang maghihilom. Napabangon siya dahil sa sinabi ng kanyang kasambahay. Mga, ibig sabihin, hindi lang isa ang mga bisita niya. Who would them be? Wala akong inaasahang bisita ngayon, manang, walang gana niyang sagot. Nasanay na siya na araw-araw ganto simula nang ma-accident siya. Bago yata na may dadalaw sa kanya ngayon. Ang mga De Guzman, sir. Patutuloyin ko na ho ba sila? Napatayo ng biglaan si Timothy. Parang hindi niya ininda ang mga galos niya. Bigla siyang nanimbalik sa normal niyang lakas. He eventually couldn't help but smile. What? For real? They're here for a visit. Sagot niya na halata pang hindi makapaniwala. Gusto niyang magtatalon sa tuwa. Gusto na niyang tumakbo pababa sa sobrang saya niya. Si Helena ba, nandyan, manang? Nandyan ba si Helena? Paulit-ulit pa nitong tanong. Opo, silang lahat. Shout, bring me there. Nagmamadaling utos nito. Habang pababa ay panay kagat ni Timothy ng mga labi niya. Kung wala lang siyang galos at mga sugat ay baka kanina pa siya nagtatakbo at nagtatalon pababa. Nang makababa siya ay natanong niya agad mula sa sala ang buong pamilya De Guzman. Maging si Bea ay nandito rin. Timothy, iho, bungad agad ng mommy ni Helena sinulyapan agad ni Tim si Helena but Helena looked away, blushing. Tito Tim, sigaw ni Tinsley sabay yakap agad sa daddy niya. I missed you, sagot ng binata. Napakataba ng puso niya dahil sa kasiyahan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Para siyang nananaginip. Kamusta ka na? Mukhang gumagaling na ang mga sugat mo, that's good. Ang daddy ni Helena ang nagsalita, masaya ako and napadalaw po kayo. Napangisi ang mommy ni Helena. Welly, Helena told us to visit you. Akala ko nga ay siya lang ang dadalaw, pero akalain mo at dinala pa kaming lahat. Natatawang sagot nito. Hindi napigilan ni Tim na kiligin deep inside. Really? You did it, Helena? Hindi makapaniwalang tanong niya with his tantalizing eyes. Helena bit her lips and kept looking away. Well, yeah. Naisip ko kasi na baka nang nangyayari sa'yo. Pakiramdam ni Timothy ay natutunaw ang puso niya sa sobrang galak na nararamdaman niya. He had never felt like this for so long. Si Helena lang ulit ang nakapagparamdam sa kanya ng ganito. Kakaibang kaba at tibok ng puso. Thank you. You don't know how much you surprised me and made me happy, teary-eyed pang sagot nito. Bea, huwag kang ang ganyan. Ay, ang sweet naman. Pang-aasar ni Bea sa kanya pinagtutulak ang kaibigan niya kay Tim. Nako, you would make a good couple I guess.
Mommy ni Helena ang nagsalita. Tuldok. Baka ano, po, hindi makapaniwala at nauutol na tanong ni Timothy. Totoo ba ang lahat ng to? Is he hearing it right? Kung sakali ba, okay lang sa kanila. Couple, Tito Tim and Mommy. Nagtatakang tanong ni Tinsley habang nakatingala sa mga matatanda sa kanya. Ay, pasensya na at may bata pala. Ang mabuti pa ay ihanda na natin ang mga pagkain. Nagdala kami ng mga pagkain, Tim. Masayang kumain kapag madami, ano? Ani Mommy ni Helena. Mabuti naman at nakahinga ng maluwag ang dalaga ng Mabo ang topic. Bakit kasi kailangan pang banggitin ang couple-couple thingy sa harap ng bata? Natatakot siyang mahotset. Nag-abala pa po talaga kayo, tita, sagot ng binata habang simpleng napakamot ng kanyang ulo. Aba, syempre, alangan naman na magpunta lang kami dito bringing nothing. Mas maganda kapag may pagsasaluhan tayo. And, we also talk about Tinsley's upcoming 6th birthday celebration, Tim, casual na wika ni Helena. Napatigil si Timothy. Magsi-6 na pala si Tinsley. Pag-uulit na tanong nito, yeah, and we need to talk about that later, after we eat, saad ng dalaga. Pagkatapos nilang kumain ay agad na nag-usap sina Helena sa labas ng bahay ni na Timothy. Malawak ang garden nila. There is a mini cottage doon at mayroon ding tree house sa likod ng kanilang mansyon. May kalakihan kasi ang lupang kinatitirikan ng bahay nila. Kasya pa ang 3 malaking bahay sa loob kung gugustuhin. Thank you for coming, Helena. You don't know how much you made me happy today. Wala yun. Pasensya ka na rin sa inasal ko nung nakaraan. Hindi ka nagalit. Nailang bigla si Helena. Pakiramdam niya kasi ay kailangan na niyang maging mabait ngayon kay Timothy. Nasanay kasi siya na sinusupladahan ito dahil sa galit niya. Hindi siya sanay ngayon na maayos siyang nakikipag-usap dito. Naisip ko na hindi ko na dapat sinasayang ang oras para magalit. Isa pa, you are my daughter's father. Nalalapit na ang birthday niya and I guess it's not a good idea kung mag-aaway tayo. Pagpapaliwanag nito, sa tuwa ni Timothy ay bigla na lamang niyang niyakap si Helena. Sobrang miss niya ito. Sabik na sabik siyang may akap ito. Noong mga panahong nasasaktan siya ay wala siyang kahit na sinong kasama sa tabi niya. Si Helena ang kailangan niya. Si Helena ang lakas niya. Now that he had the chance to hug her tight, ayaw na niyang sayangin pa ang pagkakataon. Sa gitna ng yakap na iyon ay may sumibol na mga ngiti sa labi ni Helena. How can she deny that she felt a lot more lighter this time? Perks of forgiving. Nakakagaan ng pakiramdam. She listened to Timothy's heartbeat habang magkadikit ang kanilang mga dibdib. Parehas mamabilis ang tibok ng puso nila. Parehas na tinitibok nito ang isa't isa. Tim, that's enough. Hindi na ako makahinga sa higpit ng yakap mo, eh. Pagbibiro ni Helena. Mabilis namang napabitaw ang binata habang humahanggos. Sorry, I just missed you. I missed you too, Tim. Na-miss Kit before she could ever finish what she is going to say, Timothy sealed her with a kiss right away. That was so quick, she didn't see it coming. Gumalaw ang mga labi ng binata kaya't ginantihan niya rin ito. She opened her lips to give him an entrance. Hinayaan niyang malunod silang dalawa sa halik. That was just so sweet and intimate. Parang sabik. Parang puno ng pagmamahal. Humahanggos at habol-habol nila ang kanilang mga hininga nang humiwalay ang mga labi nila. Napangiti si Timothy sa kanya marahang hinaplos ang pisnging babaeng nasa harapan niya. I love you, he whispered. Am I supposed to reply? Pang-aasar ni Helena, you are supposed to. Kung ayaw ko. Napabusangot si Tim. Ayos lang din. At least, sa tamis ng halik mo, ramdam kong ako pa rin ang mahal mo. Zay, ang corny mo, liling-iling na sagot ni Helena. Anyway, I have a plan on Tinsley's upcoming birthday. Sure, what is it? Napag-isip-isipan kong I-reveal na sa kanya na ikaw ang daddy niya. Nagulat si Timothy at bahagyang napaatras. Sigurado ka ba? Sasabihin mo na talaga sa kanya. Why not? Sa tingin ko naman, ngayong nakuha mo na ang loob niya, madali niya iyong matatanggap. Wait, I just got so excited. Kailan ang birthday ng baby ko? Next month pa naman, Tim.
And I want it to be grand. Since it will be her first birthday in the Philippines. Thank you, Helena. Akala ko, hindi mo na ako matatanggap. Napangiti ang dalaga. Hindi talaga dapat. But when Jay came to think of it, sa tingin ko naman kasi ay deserve mong patawarin. After all, nagpadala ako agad sa impulse ko. Mali ako sa part na yan at aminado ako dyan. That's why gusto kong bumawi, Tim. Tinsley will finally call you dad in a month, nakangiti nitong Saad. Finally, Helena. And when that day comes, I will be the happiest dad in the whole wide world.